Pinayagan o may permit na para ipagpatuloy ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kilos protesta sa People Power Monument ngayong araw. At kaugnay niyan, makakapanayan po natin si NCRPO Public Information Chief Police Major Hazel Asilo. Magandang umaga po, ma'am. Si Maris po ito. Live po tayo sa unang balita. Yes, ma'am. Magandang umaga po. Una po sa lahat, may intelligence report na pala ang NCRPO tungkol sa rally. Pero paano po ba nangyari na tila nabulaga pa rin ang mga otoridad at humantong pa sa pagkakaparalisa kahapon ng biyahe ng mga sasakyan sa bahagi ng EDSA People Power Monument? At sa mismong press release ni PNP Chief Nartates, nakalagay doon na surprise rally protest. Meron po kami po, although hindi po namin alam kung kailan po talaga magaganap yung kanilang pagtitipon. Kung kaya po hindi tayo nakapag-prepare dun sa tagsaan ng mga members po ng INC kahapon. Pero hindi pa rin po ito naging dahilan para hindi naman po tayo makapag-deploy ng ating mga personnel. Agad po tayong makapagpadala ng ating mga CDN contingents at ng iba pa natin kinakailangang personnel para maayos po yung daloy ng trapiko. Ganun din po yung pag-aayos po ng ating mga nagpo-protesta. Oo, gayon pa man, talagang ang dami na rin po talagang naperwisyo, no? Ano pong sisiguraduhin natin para ngayong araw, kahit na magpatuloy po itong rally na to, ay hindi na po mapeperwisyo yung mga commuter at pati na rin po yung mga motorista? Since meron na po sila kuhang permit kahapon, agad na po tayong nakapag-prepare ng ating mga dapat gawin, lalo na po yung sa daloy ng trapiko. Nagkaroon na po tayo ng koordinasyon. Kahapon pa lang po, nag-start na po ang MMDA na mag-clear ng daan dyan sa EDSA. Yung mga sasakyan po na nakaharang kahapon ay tinow na po. May na po silang pinaglagyan, nakapag-park na po ng maayos. At binigyan na lamang po sila ng isang isang lane para po doon po sila makapag-park yung mga magjo-join po dito sa ating programa ngayong umaga. Linawin lang po natin, ma'am, no? Bakit pinayagan po magpatuloy yung rally kahit wala po silang permit sa People Power Monument po kahapon? Kahit po hindi ito planado, pinayagan na rin po ito since meron pong directive ang DILG, napayagan sila na mag-conduct as long as sila po ay magiging maayos yung kanilang programa. Wala po siguro gagawin at iaayos po nila yung kanilang mga sasakyan. Although alam po natin na late na yung pagka-ayos, parami na tayong naabala, kapanatili pa rin naman po natin yung maximum tolerance po. Kaya po hindi rin naman po natin ginawa na ipa-disperse pa yung nag-rally or kakandak ng programa dyan sa People Power Monument. Sa inyo pong talaga, gaano karaming tao yung dumalo, yung mga nag-overnight at kumbaga nagpalipas ng gabi roon sa EDSA People Power Monument? Sa pinakahuling validated monitoring po namin, umabot ng 15,500 yung pinakamaraming tao. At umabot sa nasa more than 10,000 po yung nag-overnight or dun po natulog para sa programa naman ngayong araw na ito. So, ngayon po ba inaasahan na maabot ulit yung ganun karaming mga attendees o di kaya ay mas darami pa ngayong araw dahil may permit na po? Posible pong maabot ulit yung dami ngayon katulad kahapon. At dahil nga po mayroon na silang permit, baka po mas marami na po silang mga miyembro ang dumalo ngayon sa kanilang mga programa. Ano po ang naging kasunduan ng PNP, Quezon City Department of Public Order and Safety at ng mga rallyista sa pagbibigay ng permit sa rally ngayong araw? Ma'am, ano po yun ulit? Ano po yung naging kasunduan po ng Philippine National Police, pati na rin po ng Department of Public Order and Safety, pati na rin ng mga rallyista sa pagbibigay ng permit sa rally ngayong araw? Ano po yung napagkasunduan po ninyo? Binigay po sa kanila yung mga guidelines. Halimbawa po, hindi na po nila, yung nangyari po kahapon, na pagharang po ng kanilang mga sasakyan sa area ng EDSA, bawal na po yun. So, kailangan na po nilang i-move or alisin yung kanilang ginamit na sasakyan para hindi na po makahambalang doon sa EDSA at makaabala sa ating mga motorista at commuters. Yung mga usual po nila na mga paalala at mga pinagbabawal, gaya ng mga bottled waters, styrofoam at yung mga pagsisigarilyo at paggamit ng vape. At syempre yung pagsunod po doon sa mga naitakda, gaya po nung oras, kung anong oras sila pwede mag-start at anong oras sila dapat matapos. May crowd estimate na po ba kayo sa mga oras na ito? Sa ngayon po, as of 7 a.m. po, nasa 3,000 and increasing po yung tao natin dito sa People Power Monument. Alright. Ano po ang nangyari sa mga nasangkot sa tulakan mula sa parehong panig? Yung kahapon pong nangyari. Kumusta na yung update po doon?
sa kasalukuyan po yung ating yung ating mga arrested po ay ongoing pa rin naman po yung ginagawang investigation sa kanila. Sila po ay nasa pangangalaga pa rin po ng station ng PCP. May magiging action pa po ba yung pulisya doon sa pagkakaipit ng isang pulis sa dalawang bus? Meron po bang magiging legal action? So, until po, alam pa po natin kung gusto po mag-file ng physical injuries ng ating pulis na nasaktan din sa incident. Pero hindi po siya manggagaling from the organization itself. Alright. Maraming salamat, NCRPO Public Information Chief Police Major Hazel Asilo, sa impormasyon pong binigay niyo po sa amin at sa inyo pong panahon. Ingat po.